Ang mga bagong airstrike ng Israel sa Lebanon ay pumatay ng hindi bababa sa 16 na katao at 59 dito ang nasugatan noong nakaraang Sabado, ayon sa Lebanese Ministry of Health. Karamihan sa mga namatay ay nasa southern Lebanon at Nabatiyeh. Mula nang palakasin ng Israel ang mga pag-atake nito laban sa Hezbollah noong ika-16 ng Setyembre, hindi bababa sa 1,800 katao ang namatay at mahigit 9,000 at 300 tao naman ang nasugatan, ayon sa CNN Tally of Health Ministry figures. Ang matinding pambobomba ay nagpatuloy noong Linggo, kung saan ang Israel ay naglunsad ng mga pag-atake sa katimugang suburb ng Beirut at sa mga bayan malapit sa hangganan ng Lebanese-Israeli border. Humigit kumulang 200 projectiles ng mga pag-atake ng Hezbollah ang tumawid sa Israel noong Linggo, ayon sa Israel Defense Forces. Pahayag din ng militar, ang IDF ay patuloy sa pagdepensa nito sa estado ng Israel at sa mga mamamayan nito laban sa mga banta ng Hezbollah Terrorist Organization. Habang ang Hezbollah ay madalas na nagpapaputok ng mga clusters of rockets sa Israel mula sa katimugang bahagi ng Lebanon, ang mga ito ay nakakapagdulot lamang ng kaunting mga casualties at moderate damage. Ito ay gawa ng malawak na air defense ng Israel. Ang rocket fire ay naganap noong Linggo habang buong araw na inaatake ng Israel ang southern part ng Lebanon. Naglunsad din ito ng mga bagong serye ng mga pag-atake sa Hezbollah-linked financial institution. Ayon sa Lebanon's state-run National News Agency, ang mga airstrike ng Israel ay tumama sa 3 sangay ng nasabing financial institution na nakalink sa Hezbollah. Ang mga nasabing institusyon ay nasa Beirut at naganap ang mga pag-atake noong Linggo ng gabi. Sinasabing ang mga pag-atake ay tumama sa mga branches ng Al-Qard Al-Hassan, sa Hay Al-Selom, sa Burj Al-Barajneh at Goberi areas sa southern suburbs ng Beirut, pag-uulat ng NNA. Ayon sa ulat ng news agency, ang mga evacuations ay isinasagawa sa Hermel, kung saan ang mga gusali malapit sa isang sangay ng Al-Qard Al-Hassan ay na-clear. Samantala, inilipat naman ng Baalbek Government Hospital sa ligtas na lugar ang mga pasyente, patungo sa mga safe room na malayo sa mga building na associated sa mga financial institution, pahayag ng Lebanese Ministry of Health. Noong nakaraang Linggo, nagbanta ang IDF tungkol sa mga plano nitong pagsasagawa ng mga pag-atake sa mga lokasyon na kabilang sa Al-Qard Al-Hassan Association. Ito ay upang pigilan ang pag-access ng Hezbollah sa mga financial resources. Naglabas din ito ng mga evacuation warning sa ilang bahagi ng Beirut at sa ilang mga area sa southern at eastern Lebanon. Samantala, sa iba pang mga balita, iniimbestigahan ngayon ng US ang isa umanong pag-leaked ng isang classified documents tungkol sa planong pag-atake ng Israel bilang pagganti nito laban sa Iran. Sinasabi na may 3 tao na familiar sa nasabing bagay na ito at isa umano dito ang nagkumpirma ng authenticity ng nasabing document. Ayon sa opisyal ng US, ang pag-leak na ito ay talaga umanong nakakabahala. Ang mga documents ay may petsang October 15 at 16. Ito ay nagsimulang mag-circulate online noong Biyernes matapos maipost sa Telegram account na tinatawag na Middle East Spectator. Ito ay markado bilang top secret at may mga markings na nag-i-indicate na ang maaari lamang makakita nito ay ang US at ang tinatawag nitong Five Eyes Allies. Yan ay ang Australia, Canada, New Zealand at United Kingdom. Sinasabing naglalarawan umano ito sa mga preparasyon na ginagawa ng Israel na tungkol naman sa mga pag-atake na gagawin nito sa Iran. Isa daw sa mga dokumento ang nagsasaad na ang National Geospatial Intelligence Agency daw ang nag-compile nito at sinasabing kasama daw sa plano ang paglilipat ng Israel sa mga munitions nito. Isa pa sa mga dokumento ang nagsasaad na ito daw ay nagmula sa National Security Agency at nag-a-outline sa mga Israeli Air Force exercise na kabilang umano sa preparasyon nito sa gagawing paghihiganti sa Iran. Ayon sa isang opisyal ng US, iniimbestigahan na daw nila kung sino ang may access sa sinasabing
Pentagon document na ito. Ang sinasabing pag-leak na ito ay naganap nang magkaroon ng extremely sensitive moment sa relasyon ng US at Israel. Ayon daw sa isa pang dokumento, nagpapahiwatig daw ito sa isang bagay na palaging itinatanggi ng Israel sa publiko, kung saan sinasabing ang bansa daw ay may mga sandatang nuklear. Ayon daw sa dokumento, ang US ay walang nakikitang anumang indikasyon na plano ng Israel na gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Ayon sa isang retired CIA officer na si Mick Mulroy, kung totoo daw na nag-leak ang pagpaplano ng Israel ng isang tactical respond sa ginawang pag-atake ng Iran noong October 1, ito daw ay seryosong bagay. Idinagdag pa ni Mulroy na ang future coordination sa pagitan ng US at Israel ay maaaring magkaroon ng lamat. Gawa ng ang tiwala ay isang mahalagang bagay sa isang relasyon at maaari nitong masira ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawang bansa. Depende kung papaano nag-leak ang ganitong klaseng impormasyon. Ayon pa sa isang opisyal ng US na ang pag-leak ng dalawang dokumentong ito ay hindi maganda, ngunit hindi naman ito sobrang nakakakilabot. Ang mas nakakabahala ay kung mayroon pang ibang dokumento na nag-leak. Hindi naman malinaw kung paano nag-leak sa publiko ang mga dokumento o kung sila ba ay nahack o sinadya ang pag-leak na ito. Ang US ay naka-high alert ngayon tungkol sa mga hacking campaigns ng Iran. Magandang balita mga kabayan. Ang Philippine Coast Guard, PCG, ay inaasahang tatanggap ng 4 na 97-meter ships at 6 smaller vessels next year, ayon sa isang opisyal noong Miyerkules. Ito ay sa gitna ng patuloy na pagsisikap ng China na harangan ang mga resupply missions sa Second Thomas Shoal sa South China Sea. Ang mga barko ay galing sa Japan at France, ayon kay Vice Admiral Robert N. Patrimonio, na nangunguna sa Coast Guard Maritime Security Law Enforcement Command. Sa isang panayam sa Business World sa sidelines ng isang marine biodiversity event sa Taguig City. Ayon kay Patrimonio, mayroon silang 3 malalaking barko at 10 mas maliliit na sea vessels. 13 lamang ang handa sa dagat at magagamit para sa deployment. Ang mga barkong ito ay maaaring mag-operate hanggang sa Exclusive Economic Zone, EEEZ, ng Pilipinas sa South China Sea. Sinabi rin ni Patrimonio na humigit kumulang 1 taon ang paggawa ng isang barko. Mayroon kaming smaller watercraft, around 12 meters in length. Gayunpaman, hindi sila makakapag-operate ng beyond certain sea conditions. Kaya, pagdating sa pagpapatrol sa buong maritime jurisdiction, ang ating mga floating assets ay limitado pa rin, dagdag niya. Sa isang panel discussion, sinabi ni Patrimonio na ang PCG ay may mga lumang Australian-made vessels, ngunit hindi pa sila handa para sa mga kondisyon ng dagat. Ang Cebu, Davao at Zamboanga ay 3 kritikal na lugar sa Pilipinas na nangangailangan ng at least 1 floating asset upang tumugon sa anumang maritime threats or disasters, dagdag niya. Ang deployment ng ating assets ay mas nakatuon sa West Philippine Sea na nagiiwan ng ilang mga lugar na walang floating assets, anya, na tumutukoy sa mga lugar ng South China Sea sa loob ng EEZ ng bansa. Noong nakaraang buwan, inaprubahan ng House of Representatives sa 3rd and final reading, House Bill No. 10841 na naglalayong magbigay ng 5 billion pesos sa yearly funding para sa PCG para sa modernization nito sa amid growing sea tensions with China. Pinapayagan din ng batas ang agency na tumanggap ng loans and grants mula sa mga lokal o foreign sources to boost modernization efforts. Ang Coast Guard ay dapat mag-draft ng isang modernization plan sa pamamagitan ng pagdedetalye ng assets na kailangan nito upang mapabuti ang mga operasyon nito. Ayon sa measure, tinutukoy din ng bill ang Coast Guard positions at ang kanilang pay grades. Ang Senado ay hindi pa pumasa sa isang counterpart measure. Ang China at ang Pilipinas ay nagkaroon ng loggerheads sa mga confrontations near disputed features in South China, kung saan inakusahan ng Manila ang Coast Guard ng China ng aggression at sobra ang galit ng Beijing sa tinatawag nitong paulit-ulit na provocations at territorial incursions. Inuugnay rin ng Pilipinas ang China sa pagpapanatili ng isang maritime militia
upang palakasin ang presensya nito sa South China Sea. Minaintain ng Beijing na ang mga ito ay mga sibilyan na barko. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea, kabilang ang Philippine-occupied T2 at tinanggihan ang isang 2016 na hatol ng Permanent Court of Arbitration sa Hague na ang expansive claims ng Beijing ay walang basis under international law. Ang kaso ay dinala sa korte ng Pilipinas. Sa kabilang banda naman, breaking news, oil refineries sa timog kanluran ng Iran bigla na lang sumabog. Ito na kaya ang umpisa ng ganti ng Israel sa Iran. China nagsagawa ng military exercise sa palibot ng Taiwan. Taiwan agad namang ipinakita ang kanilang makabagong depensa. Chinese J-15 ginawang easy target lang ng F-16V multi-role fighter. Ayon naman sa nakalap nating impormasyon, dumistansya ang mga gamit pandigma ng China sa pinakatuktok na teritoryo ng Pilipinas. Ibig sabihin, umilag ang China dahil sa inilagay ng Amerika na mid-range missile capability na meron sa Ilocos Norte. Amerika kinumpirma ang pagdating ng THAAD missile at mga sundalong Amerikano sa Israel. Isang oil facility sa Iran ang bigla na lang nagliyab at sumabog. Kita sa video ang mataas at tindi ng apoy sa nasabing pasilidad ng Iran. Ang Petrosusta Refinery sa Khuzestan Province ay matatagpuan sa timog kanluran ng Iran. Sa ngayon, hindi pa matukoy kung ano ang sanhi ng nasabing pagsabog. Ito ba ay simula na ng opensiba ng Israel sa Iran? O ito kaya ay isang aksidente lamang? Sa ibang balita naman, China nagyabang na naman. Kunwari, lulusubin nila ang Taiwan. Pero ang totoo, takot din ito. Ipinakita ng China ang isang malawakang pagsasanay militar. Mula sa lupa, dagat at himpapawid, tinawag ng China ang military exercise na ito bilang Joint Sword 2024B. Ayon sa People's Liberation Army, ito daw ay bilang pagsubok sa kakayahan ng militar ng China kung paano nito makuha ng tuluyan ang Taiwan. Ang military exercise ng China ay nakapokus sa Sea-Air Combat Readiness Patrol, blockade, assault on maritime and ground targets. Pinagmamayabang pa ng China, nakasama din sa pagsasanay nito ang kanilang rayoning aircraft carrier. Pero kung mapapansin natin, ilang fighter jets lamang ang dala nito. Di tulad ng mga aircraft carrier ng Amerika na halos mapuno ito ng mga warplanes. Pero base sa ating obserbasyon, may malaking pagbabago sa mga kilos ng China. Naging mas maingat ito ngayon. Dumistansya ang mga barkong pandigma ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Mukhang malaki ang naging ambag ng mid-range capability missile system na inilagay ng Amerika sa Ilocos Norte. Mapapansin natin sa inilabas na video ng Chinese state media, hindi pumwesto ang mga Chinese military assets na kabilang sa Joint Sword 2024B malapit sa mga islang nasasakupan ng Pilipinas. Di tulad ng Joint Sword 2024A na ang lapit lang nila sa Itmayat Islands sa Batanes. Kung kayo ang tatanungin, ano kaya ang nagtulak sa China upang dumistansya sa mga teritoryo ng ating bansa? Ay ang tala. Ito ay ang one of the best din na loan application. As of now, ay nakakapag-load na ako dito ng 25,000 pesos at napakaliit lang din ng interest. Pero dito, pag na-late ka na pagbabayad, is meron din sa'yo mag-i-email at tatawag at magte-text na magpapaalala na malapit na yung due date mo. Pero kung nakalagpas ka nga sa due date mo, ay napaka-professional naman kausap na mga customer service ng tala. Dito, pwedeng-pwede mo silang kausapin.